Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time was 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita, Abril 7, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyong inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, istoryahan ta ining padayon nga pagsaka sang presyo sang fuel products ngati nagsaka naman subong adlaw. May mga nakita kita nagalupok na gid ang presyo sang gasolina kag diesel kag ang na-observe gid naton mga kabyanan naggamay ang mga nagabiyahe nga mga salakyan, mga pampubliko nga salakyan, jeep, modernized units. Naggamay kay ti ginapananaw nila nga magadako ang ilang losses. Una nga ti dapat pag kinot gid kita nung LPG nagalupok man ang presyo. Pilagid ka porsyento ang ginsaka. Okay lang niya kung nakaandan nyo nga magluto sa uling or sa induction cooker ka mo. Mga electric na bla. Nan. Maka may alternative ka mo nga mga options. Wala mo kung wala ka sang paliwansan, ka lang malubong kagid sa kamahalon sini. Pero ting kuryente kina-expect man nga magasaka sa mga masunod nga bulan, so dapat patigayon gid ang mga balay, no, mga pamilya, mga opisina sang conservation measures. Para nga mapahagan-hagan ta ining epekto, pero ang plite sini sa gihapon, no, wala sang pagsaka. Although sa mga sea vessels, mga fiber boats sa Guimaras, nagsaka na halos tanan effective today. 40 pesos na ang plate. Pulo gid ka pisos ang ginsaka. Imaginon mo bla kung ikaw may duwa nga nagapadulong sa syudad, duwa ka mo sang bata nyo abi, magpulo ka pisos, pila na 20 ka mo, duwa ka mo. Shin. Padtop balik 40 na ina, no? Times 5, 200. 800 ang kung 6 days pa gid mga dira-dira gid sa 800 to 1,000 sa plite pa lang ina. Way pa na labot ang pagkaon nyo. Plite nyo pa gid sa sa jeep, although way man nagsaka pasubong. Pero ang nakita naton sini nga pwede obrahon, may mga subsidy naman, amat-amat naman nga ginapang tagaan. Hopefully tanan matagaan para nga makabulig-bulig gid sa ilang nga panggastos. Pero
Pero may nakita kita diri nga video ha, sa Metro Manila ini nga may hold up nga babayi nga rider ha. Hold up sang duha ka lalaki. Oh, grabe gid subong no. Ang kapigaduhon na ginabatsyag na gid sang aton nga mga kauturan pero hindi inaarason para nga magpangawat kita, para magpahapos lang kita. Okay, dakop gid sila. Dakop gid sila no. Wagid ka suspect. Ayo man kay way Manila gid gintayaan lang Manila pero way gid nila gin sakit ining biktima. Pero tinadakpan man dayon sang kapulisan. Mayo gid ginadakpan dayon. Para nga ti ini matagam ning mga nagaplano nga magpangawat bala. Mang-hold up. Sa subo nga panyempo halos tanan kita apektado. Kag hindi solusyon manglamang kita sa isig kapareho ta. Mugid din ang dapat nyo gid nga tandaan. Ngati tanan kita apektado sini nga krisis kag way kita makabalo. Kun hasta sanoy ni gayti nagapakatigaman ang duha ka kampo. Uduti may ultimatum nga ginhatag to si President Donald Trump sang US sa Iran. Pero teng Iran niya may mga ginaplastar man nga mga may mga ginademand man sila. Parang ati untaton ining gera. Ti sobra na ini isak bulan. Kaya pa. Ang bulsa lang gid naton sini ang ang balantayan kung asa sanong makayata. Ti damo na gid ang nag-uluntat biyahe. Pero ang nanotisyaran gid naton apisar nga nagamay ang units nga nagabiyahe, mga modernized jeepneys. Pero terribly sa gihapon ng traffic. Balan nyo anong kaluluoy sini ang mga commuters. Kailang niya ang mga may salakyan o duti sila subong nagapasaan gid sang dako man nga pagsaka sang gatong. Burti ang nakita naton mas nagdugay ang biyahe sang aton nga mga kauturan. Pila ka minutos, pila ka oras nila nga pagbiyahe, nagadugangan pagid. Pero bisan mga tricycle driver, nagdamo naman ang naguluntat. Munang na-notisyaran naton kagti kung mag-isa pagid nik bulan, pay layo lang may isa pa ni ka bulan. So nga wala sang wala sang development kagti mauntat ining gera. Pero sa pandemic. Pila ka tuig to, di ba? 3 tuig nga nagkanay na gito ang nagkanay na ang sitwasyon. 3 years. Wala kita kabalo. Lain naman ni Abi. Hindi niya pandemya. Gera naman niya. Wala kita kabalo. Pero kung basehan mo ang unang World War II, tigpila ka tuig ang gera. Kag amo nang hindi naton gusto matabo kay grabe gid ang kahalitan sina nga ibilin sa mga pungsod. Kagti subong gani pila pa lang kaadlaw, 36 days kundi kita magsa 37 days. Pero makita nyo ng halit, hindi lang sa mga pungsod nga nag-aaway, kundi pati sa mga nasyon. Nati nagakinahanglan sang krudo. Although may supply kita dire, sunod sa Department of Energy, bastante ang supply. Pero ang panawagan, subong nga may price control. Masuspend ang fuel, ang excise tax. Kagang VAT sa fuel products. Amo na yung kinahanglan tagid. Kay para nga mapahagan-hagan ining presyo. Luoy kita sa mga nagagamit sang gatong, hindi lang ang mga hindi lang yung mga naga-drive bala. Mga mangingisda, mga mangunguma. Pero speaking of mangunguma kag mangingisda, may pagbatunon man ini sila nga assistance so hulat-hulat lang sa aton nga mga kauturan. Kag ang akon gid nga nakita gid sini nga dapat buhion gid ang pantry mo, ang community pantry bala kung nadumduman sang aton nga mga tagpalamati. Pwede ka muda ka buligay. Ano naman ang i-share ninyo? Gatong abi no, pwede mangguro no, kung may bulo bastante ka. Tipon kada sang pundo,
Tapos baligya mo, ay hindi mo pag ibaligya. Kumbaga panghatag mo sa mga driver, sa mga jeepney driver, sa mga tricycle driver, nga ti makabulig-bulig da hatag kabi kada driver da bi 1 litro. O di ba? No nami may 1 litro, 2 litro dra. Amuning dapat gid nga kung may mga ikasarang ka mo na ning best time nga mag-share ka mo sa inyo nga mga kauturan. Una dumduman yo sang pandemic, buhi gid ang bayanihan spirit. Bisan sino to yan nagahatag sang bulig nila sa mga frontliners. Isubong buligan tang aton mga jeepney drivers, mga bus drivers naton, tanan nga mga chopper naton, no? Mga pampubliko nga mga drivers ta. Grabe ning sakripisyo nila. Bilog nga adlaw, although ti nag-income sila, pero ti hindi kita makaabot sa aton destinasyon kung wala ni sa ila. Muna nga kung may mga kambyo kamo da mga piso, dos. May ara ni one time to nga why ko naging kuha kambyo. Grabe gid ang kalipay sa driver. Tapos in-explain niya. Kumbaga wala man ko yan nag-expect bala nga ma-share siya. Nagiging-share niya ang sitwasyon niya nga sir, pigado gid subong. Pero bisan nga pigado, wala kita sang choice, wala ako sang pwede himuon. Kaya muning akon pala nga buyan for pila na katuig. So bisan nga pigado ang sitwasyon kay mahal ang krudo, padayon kita sa pagtrabaho para sa aton nga pamilya. Muna ang mga mga tatay, grabe ang sakripisyo ginahimo nila. Makakaon lang mga pamilya, ang mga kabataan nila, bisan sila magutuman, okay lang. Muna ang sakripisyo nga dapat i-value man sa mga kabataan. So muna, simple lang nga bagay, piso, 2, 5, 10, 20, kung sakay ka mo taxi, depende man ina. Pero, ang 2 ka piso nga na, kung kada isa sa aton, mag-share abi, siyempre sa mga estudyante, 2 pesos dako na nga bagay sa inyo, pero sa may mga ikasarang bala, bisan gamay-gamay lang, 2 ka piso, ti mag 100 ang naghatag dira, 2 ka piso sa kay tatay o kay lolo sa nga driver, pila na 200. Sa mga taxi naman ti ang ila sina nga boundary mo man ang nakita ta, hindi lang mga mga bus driver, mga jeepney driver ang naguluntat, pati mga taxi driver, ang mga Grab subong, ang TNVS amo man. Kahit hindi na gid nila masarangan ang presyo. Amo na nga kung may extra ka mo, share gid ka mo sa inyong isig ka pareho. Hindi nga mga wat ka mo. Pero ari pagid may isa pagid kita ka talakayon man diri sa aton nga pagpangalagad baw. May isa ka vlogger ni siya sa Banwa sang Miag-aw. Nanti do naka-experience siya sang discrimination. Wow, taga Miag-aw pa ni si Del ni ho. Del Acosta Calyado. Kahapon ini nga kahapon ini natabo kung basihan nato ng iyang nga post. Kahapon natabo sa isa ka restaurant dira sa Miag-aw. Nagsakay sila sang tricycle nga color yellow. Naga-istorya ang driver sa pagsaka sang gatong nga ilagi na pangatubang. Nati tuod manggid. Pagsakay nila sa tricycle, nagambal siya sa imaw niya, sa upod sang vlogger. Isol ka mo ma'am kay bahol si ma'am. Pagsiling ka nga bahol, dako daan si ma'am. Okay, amo na. Ginsabat man siya sang vlogger. Ni nga daan do ka-jolly nga type ni nga daan nga vlogger. Balyati sinong bahol, sinong dako. Ginambal niya nga kati ang gusto niya pagid matabo nga hambal kuno nga ang pliti is based sa kilo kang tawo. Bahaw ti do body shaming na gito. Okay? After sa to, sige gyapon wakal niya nga kung niwang kaw, minimum lang kunong imo pliti. Grabe diyan nga mga tawo do lagid sang prinong baba sang driver nga ni. Doble gid imo pliti, ma'am. Asa
ginlabutaw niya na lang ati bisan ako paron ko pa ni. Pero ti joke-joke lang. Hasta sa nanaog na sila, ti kimplitihan niya ang mga upod niya man, 5 sila, ti 15 ang pliti per head. Ti 15 times 5, 75. Wala niya ginabalik ang kambyo. Ti nagsabat ining tricycle driver nga ti nagambal ka man bilang ako paron mo. Ti nagambal siya nga ti sige ah. Ti pag panaog sa mga friends niya sa tricycle, namangkot pa siya. Ari pagid namangkot pagid ang driver. Baway pagid natakaan. Taga diin tanang tambok nga to. Grabe gid siya nga ano no. Ti ano gid eh. Off gid siya ang nihimo sa driver nga ti damo man sang drivers nga maayo. Pero amo ni nadumduman ko man isang una nga damo gid man sa mga driver nga ti do way gid sa mudo. Pero may ara man niya nga ti mambal mo bala matinahuron kag ti ano gid welcoming man sa ilang nga mga pasahero. Kag ti dapat mauntat gid ni ti mga around 250 ti laban-laban sini ang matabo sini sa driver nga ni mangayo man lang ni pasensya. Pero tingin himo mo bala nga pagpakahuya sa tawo do hindi gid manami. Actually ako na in-experience man ni namon sang una no dira sa tinda miag-aw sang una. Mati usually ang ano abi ang tricycle abi dira sa miag-aw. Kung basihan mo lang pangduahan lang na pwede na makatatlo ang pasahero likod kag tubang kung gamay or masiling tabla mga kabataan, mga estudyante ti isang una mga grade 1, grade 2 ti pwede ka muda magtatlo. Pero kung mga pareho na sa aton, mga adults na, hawot-hawot na ng pungko mo magtatlo mo. Do feeling ko do tunga lang sang lawas mo ang makapungko. To the point nga ti may mahambal sa imong driver nga ti dahil sa ano ka lang dahil sakay ka lang jeep o kung taxi. O di ba do makailinsulto bla no. Damo sa mga muning experience kag dapat masampulan ang ini nga mga tawo nga ti hindi gid man insakto ang ginahimo no. Te laban-laban sini ang office sang SB kay siya ni ang chairman sang Committee on Transportation ti nagpanawagan si SB member Jemaray Nesmal mati bukas gid ang ila opisina sa anuman nga concern or clarification natuloy sa transport sector, pasahero ka man o driver o kung operator basta may reklamo kag pamangkot hindi gid magduwa-duha te pwede gid ni ka reklamo si vlogger nga ni no si Del Acosta Calyado pwede niya gid ini pwede niya gid ini reklamo para nga ti masampulan man kag ti hindi man pwedeng bastuson ta ang aton nga mga kasimanwa kag ti nagapakita lang ina kung ano kita di ba kag ti damo gid ang damo gid ang nag-react man sa post niya. Imagine ari tan i-share ta mga 202 shares. 104 ang nag-comment. Di ba? Muna nga hindi man ina rason. Hindi man ina rason parang mang bastos kita. Kumuda ko da or ano sun i-insultuhon ta. May respeto kita sa gyapon. Galing kiti may mga batasan gid yang iban sa aton. Mati kung may makakita dira sang may medyo dulo-dalag ko ang mga kauturan ta. Hindi gid malikawan, gid siyang tinulukay lang kamo balaan nyo gid yang ginasuyaan yung tao, di ba? Hindi nyo na ina madinay, may ara ginaya nga mga tao. Mati pag may makita kamo nga medyo dako-dako nga tao, kamo nga mga mag-friends, siya tinulukay lang kamo. Pero sa tulukay nyo nga na balaan nyo sa kaugalingon nyo na ginasuyaan nyo na ina nga tao. So muna magaserbi ning leksyon man kagti I hope matumod ni. Why niya na nakuha ang body number Why niya na nakuha ang plate number para ti mareklamo pero laban-laban sini ma-locate ni siya, ma-identify ni kay damo gadan kagamay damo ang barangay sa Miag-aw pero ti kilalahay man na tanan nga tao kalabanan 119 barangays pero ti sa Banwa gibungan kundi kita magsala kundi ning Okabana nga ni restaurant. Pero sa sini nga nga sitwasyon ta bala nga ara kita sa energy emergency. Dapat mangin kind kita
sa isig ka pareho ta. Hindi kita magbinastos or magsinuplado. Kaya ti, wala ka mo makabalo kung ano ang ilaman nga gina-experiensyahan. Dapat manginkain kita sa tagsa-tagsa. Tambok man ina, maniwang man ina, or ano man ang iya nga pagkatao, respetuhon ta. Kaya dapat, tagsa katao dapat ginarespekta. Deserve na nila. Deserve na tanan nga respetuhon. So, munang dapat, no? Kabay pa nga may ma-realisar ang aton nga mga kauturan sini. So, sining na-experiensyahan nga body shaming. Kagti, pasensyahan lang anay. Pero actually, ano niya man Huwag niya man gin padalman. Galing kiti damo gid yang damo gid bala ang nag-react. Hindi. Pero ari ang mga tricycle, para sa ako, niya tig-duwa lang ning pwede. Tutuod na ya. Dua or ang ikatatlo siguro, kundo baby or gamay lang. Pero hindi gid ba niya, hindi niya nga buot silingon nga dako or gamay. Ang nakita ko gid ang disenyo sa mga tricycle dira sa Mengao. Pangduahan lang gid. Tutuod na ya. Dua. Buinas na yang makatatlo, makaigo ka sa tatlo. Galing kiti ginapilit, tagid bala, halin sa una. Tatlo, dua. Walo ginada. Ti ko may kupar kat ako may kabit Isa galalapaw, pwede. Pero para sa ako niya, dua lang ginada pwede. Dua sa tubang, dua sa likod, dua sa backride. Pero galing kiti ginapilit. Siyempre, insindihan tama, nagkapangyadi sila. Pero ang comfort man bala sa mga nagasakay. Kapin pa kung nagapaninda ka mo, sos, kadamo ko sang dala, tatlo ko mo kasakay, damo ko kadalada, mga isda nyo mga binakal mo sa merkado, sos, pwede ka pa madisgrasya sang patibi mo nga pamungko. Muna ang wala dapat makita man sang transport sector. Ngati, insindihan taman subong sitwasyon nila, pero ang ni bala, na hindi lang pwedeng kung may problema ka mo, pasakaan, okay na iya. Pero ang punto naman, ano naman nga comfort ang ginabalik nyo sa inyo nga mga customer? Ano nga comfort naman ang ginabalik nyo sa inyo nga mga pasahero nga nagabayad? Kaya nagakatabo subong pareho sa mga buses. Pag gusto ka muda ka pakabit, siya nga do walang alang na. Pero i-expect gid ina sang aton mga kauturan subong nga damo ang magakabit kay nag-iwat ang buses or ang units nila. Bangod man sa pagsaka sang krudo. Pero sa nasiling ko na, dapat maging maging kind gid kita sa aton isig kapareho. 30 minutos makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Mga kabiyan, ipabati ko sa inyo ining interview kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla. Mga kabiyanan, may kang tanan ini sa ginpagwa nga direktiba ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ngati suno sa ICPO gina-implement na ni nila. Wala pa naghatag sang pronouncement si Colonel or si Secretary Remulla. Aton pabati ining pagpahayag ni Colonel Wilbert Parilla. Actually, that directive, we have that already. Matagal na kasi yan matagal na directive yan, and the city has already an ordinance with that, and we have already implemented that ever since yung mga halos lahat ng mga LGU mayroon ng ordinansa na ganun. We have already reiterated, so with the directive of our secretary, DILG, we have reiterated and ini-enforce pa natin lalo yung yung strict implementation ng lahat ng ordinances, like for example yung half naked, tapos drinking in public places, and curfew of minors. So kung makita nyo, even before yung mga minors, especially before na maraming na-involved sa atin ng mga minors sa mga away, kaya ini-enforce na natin yan even before pa. So ngayon, pinapapunta na rin natin yung mga chief of police natin. We have a meeting yesterday. I have already directed our chief of police to coordinate with the respective barangays na magtulong-tulong sila with regards to the implementation of such order by our secretary DILG.
Actually, that directive, we have that already. Nabatian si Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sa Iloilo City Police Office. So, na-enforce naman ini sang aton ICPO kagti padayon nila ini nga igapatuman. 32 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon sa pagwalik sang programa Bantay Banwa. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the Flora clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. A fallen
doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15.
breaking the norm, learning the Mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. 43 minutos mga kaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Padayon ka mong nagapamati diri sa hapon sa programa Bantay Banwa. Sa magakuha kita sang report. Presyo sang mga lokal nga fishery products sa mga merkado nagapabilin nga estable. Rehiyon may 118% fish sufficiency suno sa BFAR 6. Pauntang detalye sa report ni Paricoy JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Paricoy, mayong hapon. Parigoy mayong hapon nagapabiling karon nga estable ang presyo sa mga lokal nga fishery product sa mga merkado sa rehiyon ini sa piyak sang pagsaka sang presyo sang petrolyo tugaman sang kinagamo sa Middle East. Ini ang ginpabutyag Paricoy ni Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DAB 46 Regional Director Remia Apari sa ginhiwat nga kapihan sa PIA Western Visayas kahapon. Sino pa kay Director Apari, personal niya nga na-monitor ang presyo sa Estancia Fish Port nga isa sa mga ginakabig dako nga fish port sa probinsya sang Iloilo. Ginbayag dugang ni Apari nga ang rehiyon may 118% fish sufficiency rate nga nagakalugan Paricoy nga bastante gid ang supply sang isda para sa kinahanglanon sang rehiyon. Pero Paricoy ginatagman ni Director Apari nga may pila ka mga imported nga mga produkto nga dala diri sa aton nga rehiyon. Lakip na diri Paricoy ang asin nga posible maapektuhan ang presyo bawod man sa transportation cost tuga sini sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Gani ginapangabay sini Paricoy ang tanan nga mga pumulo sang Western Visayas nga magbakal sa mga produkto lokal imbes sa mga imported nga products. Mayugid kay ti kung nisipon naton day 36, 37 na ang gera. Kagti makita naton nga estable sa gihapon ang presyo diri sa aton sa Region 6 Paricoy. Yes, Paricoy, magluwas dira Paricoy no para mabuligan ang aton sini nga mga mangingisda sa sining epekto sa nga pagsaka sa produktong petrolyo. Bira-bira man padayon ang pagpanagtag sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga fuel subsidy. 97 ka mga mangingisda sa 3 ka island barangay sa Ahoy, Iloilo ang ginpalabutan Paricoy sang siniiyang bulig. Kaginalauman nga masobra pa sa 1,000 halos 2,000 pa ka mga dugang nga mangingisda ang makabaton sang kasubong iyang programa o nga ayuda subong iya nga bulan sa kabilang kaginatag Paricoy sa DAB 46 nga ang ining nga ayuda even before pa lang iya sa problema sang ining ginatawag nga emergency energy emergency nagapahanghatag na ini sila iya nga daan sa fuel subsidy para sa mga lokal nga mga mangisda. Maayo gid ina no ngati sige-sige ang paghatag sang bulig kagti gid ina magamit gid ina Paricoy subong sang aton nga mga mangisda sa ilaman nga panginanglan adlaw-adlaw.
Yes, pare ko, okay, ginapananaw nga ti posible pa maglawig sa pila pa ka semana ang ining kinagamo sa Middle East. Gani nga aton sining gobyerno nagatingwagid nga bisan ang mga malayo nga lugar kaangay sa mga tatlo ka island barangay sa Ahoy at sigurado nga hindi mabayaan sa suporta sa gobyerno. Pare koy, madamo gid nga salamat. Report nagikan sa Bureau of Agriculture o kon Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, JP Hervas, para sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sumayogid nga balita para sa aton nga mga konsumidor, no? Kiti ginannounce sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kiti estable ang presyo sang sang mga fishery product diri sa aton sa Western Visayas. Kag ang good news kay ang riyon may 118% nga fish sufficiency. Kati kinahanglan gid ini nga mahibaluan sa aton nga mga kaabyanan kiti ang iban nagapamangkot ano bala ang ginahimo sa mga government agencies. So ari ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources isa sa mga ahensya man sang gobyerno nati nagahatag man sang bulig no sa mga mangisda naton kag ti importante gid nga ma-stabilize ang presyo kay balan mo kundi ni ma-stabilize damo usang pwede maapektuhan kundi kundi ni matutukan kagti ang kung kulang man sa supply dapat may may mga ginahimo man ang aton nga mga local government units, ang mga government agencies kay isa ning BFAR no 118%. Di kung magsiling kitang 118% madamo-damo ni ang supply. Kati magsiling kita nga bastante ang supply manami man ina nga indikasyon diri sa aton sa Western Visayas. Kagti nyo man from time to time kung magkadto ka mo sa merkado or may mga magpaninda ka mo, i-check nyo gid sa maayo no kung this week na bakal kung isda 200 kilo pamerkado ka naman sa masunod nga semana. Pag-check mo sa gihapon pareho or may gamay nga increase. So pwede nyo gid na ma-monitor para nga makabulig kamo sa mga government agencies. Kati data driven bala ang paghatag man sang solusyon. Nga mo ni ang ginahimo man no sang aton nga Philippine Statistics Authority nati may mga data sila nga ginapagwa kag ang ina nga mga data nagaserbi na nga guide sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga LGUs, anong mga plans and programs nga dapat nila ihimuon ilabi na subong no nga energy may ara kita energy emergency diri sa aton sa Pilipinas. Kaya hindi lamang Pilipinas ang nag-experiensya sini bilog nga kalibutan hindi kita magsala apektado man kag amo ni ang aton lang lantawon niti sa tunga sining problema ang gobyerno ara nagahanda nga magbulig hindi lang sa mga mangisda kundi sa tanan nga sektor. Amat-amat mabatsagan sa aton nga mga kauturan ang ining pila ka mga assistance nga ginapalabot amat-amat nga mabuligan ang mga nagakinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 50 minutos mga kaligad sa takna ng alas 2 sa hapon ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta ang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Kaipang, sa transmitter Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo